Nasawi ang isang motovlogger sa San Nicolas, Pangasinan matapos mawala ng kontrol sa motorsiklo dahilan upang bumangga sa gutter at tumilapon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayug ang motovlogger na si Mamaw Moto, Pangasinan-based vlogger. Noong Sabado lamang, January 31, ay napabilang siya sa Pangasinan Content Creator Award 2026. Sa ulat ni San Nicolas Chief of Police Major Josh Banayos Jr. na ginapang aksidente kahapon 12:12 ng hapon sa pababang bahagi ng Villa Verde Road, Barangay Santa Maria East, San Nicolas, Pangasinan, na pinalalagay ng mga investigador na dahil sa malakas na hangin sa lugar ay posibleng naitulak ito sa gilid ng daan dahilan ng kanyang pagka-lose control sa manubela at bumangga ito sa gutter dahilan ng kanyang pagsimplang kung sa'y tumilapon pa ng mailang metro sa kanyang motorsiklo ang biktima na muntikan pang mahulog sa malalim na bangin. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad nadala ng MDRRMO ambulance sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga armadong lalaki sa Sitio Bandol, Barangay Maslo, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si David Oblero, 28 anyos, residente ng nasabing lugar at isang magsasaka sa kanyang lugar. Ayon kay Lady Mother-in-law ng biktima, papauwi na ito kasama si alias Tuto nang hinarang ng mga sospek at ginawa ang krimen. Ayon naman sa kapulisan, patuloy ang kanilang investigasyon kung ano ang motibo at mabilis na tumakas ang mga sospek patungong mountainous area ng nasabing barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa 1.8 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam habang 14 na individual ang naresto sa sinagawang anti-illegal drug operation ng Police Regional Office 11 o PR11 sa buong Davao Region. Ayon sa PR11, isinagawa ang sabayang operasyon mula alas 6 ng umaga ng Enero 31 hanggang alas 5:59 ng umaga ng Pebrero 1, 2026 sa ilalim ng pamuno ni Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Kabuuhang 12 anti-illegal drug operation ang matagumpay na nasagawa kung saan nanguna ang Davao City Police Office o DCPO bilang top performing unit sa bilang ng operasyon, na-arestong suspect at dami na nakumpiskang droga. Sa kabuuhan, nakarecover ang kapulisan ng humit kumulang 65.49 grams ng hinihinalang shabu at 12.26 grams ng marijuana leaves na may kabuuang standard drug price na 1,888,452 pesos. Binigyan diin ni Police Brigadier General Rosete na walang puwang ang mga sangkot sa iligal na droga sa rehiyon at magpapatuloy ang pinaigting na kampanya ng PR11 laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang nurse ng ospital sa Samar matapos na makuha ng iligal na droga sa seaport ng Agit-Itan, Calbayog, kasama sa operasyon ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard. Ayon sa report ng PNP Calbayog, newly identified individual ang naaresto dahil sa paglabag nito sa Republic Act No. 9165 o iligal na droga. Ang naaresto ay kinilala na si alias Mario, 37 taong gulang, isa itong nurse ng Samar Provincial Hospital at residente ng Catbalogan City sa Samar. Ayon sa PNP Calbayog, tumanggap ng tawag ang Duty Tactical Operations Center mula sa Philippine Ports Authority matapos na maaktuhan in flagrante delicto ang nasabing nurse sa posisyon ng illegal na droga at drug paraphernalias. Sa search na ginawa doon sa mga gamit na nasabing suspect kasamang trained narcotics detection dog, nakuha ang illegal na droga. Agad itong inaristo ng mga pulis. Nakuha naman sa posisyon nito ang isang Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na nakalagay
nilagay sa loob ng isang glass tube pipe at nakuha rin ang isang glass tube pipe at 2 identification cards at isang lighter. Ang mga nakumpiskang illegal na droga ay subject ito sa laboratory examination ng PNP Forensic Unit. Samantala, ang nasabing nurse ay nakakulong na muna sa Calbayog Municipal Police Station. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 73 individual ang naaresto sa pinaigting na anti-crime at anti-illegal drug operation ng Bataan Police Provincial Office mula Enero 26 hanggang Pebrero 1, 2026 sa pamumuno ni Colonel Martin Salvadora. Kabilang sa mga nahuli, ang 14 na wanted person, 20 drug suspect, 37 sangkot sa illegal gambling, 2 sa illegal fishing, 8 sa loose firearms at 12 sa iba pang paglabag. Pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng kapulisan ng Bataan na kanyang pinamumunuan at binigyan din ang kahalagahan ng kooperasyon sa komunidad para sa isang drug-cleared at crime-free na Bataan alinsunod sa advokasya ng PNP at ProTrip. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.